1. Sa 1 Peter chapter 1, sa verse 13 hanggang 16. Nandiyan na kayo? Sa 1 Peter chapter 1, verse 13 hanggang 16. Walang signal daw dito. Okay, sabay-sabay natin basahin. 1 Peter chapter 1, verse 13 hanggang 16. Read. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts of your ignorance. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy. Amen. Praise God. Tayo po saglit manalangin. Diyos na mahabaging Ama na sa langit, salamat muli sa pagkakataon nito, pag-aaral ng mga salita niyo po. Hiling ko po, Panginoon, na patuloy kaming tulungan po na lumago spiritually. Pagpalain mo, Panginoon, ang preaching, ang pangaral. Higit sa lahat, I pray, O God, na ikaw ang maging sentro, maluwalhati, O God. Ano bang mahihayag ng mga salita niyo po, nawa ito ay makapagbigay ng kalakasan sa aming pananampalataya at pamumuhay, O God. Kung meron man isa o dalawa na hindi mo nakakatiyak ng kaligtasan, I pray, O God, nawa mangusap ka. At hinihiling ko, Ama, na ikaw ang maluwalhati sa pangangaral na ito. In Jesus' name, Amen. Maupo na po tayo. Maraming salamat. Amen. Ano ito? Ay, naayos. Okay, sige po. Gusto ko pong pag-usapan po natin patungkol po sa holy living, ano? The power of a holy life. The power of the holy life. The power of the holy life. Ang ating text po ay mababasa natin dito na talaga may panawagan po para sa lahat ng mga Kristiyano. Ang ating text dito ay 1 Philippians 2:15. Bagamat dito natin ni sinito sa 1 Peter chapter 1 verse 13 hanggang 16. So dito po, mga minamahal, kung ikaw Kristiyano, kung ikaw mananampalataya, kung ikaw saved, ang panawagan po ng Panginoon para sa lahat ng mga Christians is to live a life of holiness. Tayo po kailangan mamuhay ng banal. Literally, ito yung pamumuhay na banal. Ibig sabihin that the Christian lives a life that is set apart, reserved to give glory to God. Bakit tayo kailangan mamuhay ng banal? Para po ma-reserve po ang kabanalan po. At tayo'y makauwi sa langit na talagang pure. Amen? Ito po isang buhay po na pamumuhay na dapat madisiplina tayo. Kailangan magkaroon ka ng focus. Magkaroon tayo ng attention. Anuman ang ating sitwasyon sa buhay dito sa lupa, mamuhay ng matuwid sa harapan po ng Panginoon, sa harapan po ng mga tao na nakakakita sa atin. Why does God want us to live holy? Ano ang purpose kung bakit kailangan natin mamuhay ng banal? Totoo lang mga minamahal, hindi ko nga alam noon nung ako'y unbeliever pa kung paano mamuhay ng isang banal. Nalaman ko na lang, siyempre, kung ako'y maborn again, maging isang tunay na mananampalataya. Why does God wants us to live a holy life? Simple lang. Dahil siya ay banal din. Amen. We are called to be holy because God is holy. Kung ikaw susunod sa isang taong malinis, siyempre kailangan mo rin maging malinis. Amen. Kung ang sinusundan mo ay lasenggero, magiging lasenggero ka din. Kung ang tao po ay sinusundan mo ay talagang hindi maayos ang buhay, hindi ka rin magiging maayos ang buhay. Pero ito yung ating Panginoon, Diyos natin, na siya, ito yung katangian niya na talaga siya ay holy. God is holy. Amen. Ang kanyang mga kilos, mga desisyon ay holy. Kung siya ay magagalit at may puot, ang kanyang galit ay banal siya. Pag tayo ay nagalit, naku, lahat tayo ay warak. Nagkakasala tayo pag nagagalit tayo. Holiness means obedience to God. Napakahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Dahil dito mo mararanasan kung paano po mapatunayan ang pagsunod
na magiging isang banal. Hindi nyo ba alam na the more you choose to obey Christ and say no to allurements of this world. Pag sinabing allurements, yung mga pang-aakit ng sanlibutan. The more you choose to obey God, to obey Christ, and say to allurements of this world, the more you grow in holiness. And the more you disobey Christ, the more you feel to live a holy life. Kung pakana-kana lang ang pagsunod mo sa Panginoon, sa pamumuhay, bigo ka talagang masundan kung paano mamuhay ng isang banal. Kung ang ating buhay talaga ay consistent sa pagsunod sa Panginoon, makikita ang buhay mo mayroong bunga ng pagkabanal. Yan lang napakasimple. Now dito po, tatlong bagay gusto kong ibagay sa inyo. Now, ano pong power o kapangyarihan po sa mga buhay natin na tayo dapat maging isang banal o pamumuhay ng isang banal? Alam niyo, basahin natin sa Philippians 2:15. Philippians chapter 2 verse 15. Sa Philippians chapter 2 verse 15, dito po si Pablo po sumulat po sa mga grupo ng mga Kristiyano, sa mga taga-Pilipos. Sa Philippians 2:15, may isang grupo na pinapatungkulan niya rito. At sabi niya rito, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in this world. Sinong pinapatungkulan niya dito sa kanyang sinasabi? Ito po yung mga young women na sinasabihan niya dito. Alam niyo po, bibihira na po ang mga Kristiyano ngayon mamuhay ng isang matuwid. Ang sitwasyon po ng mga kasimbahan ngayon ay bagsak po kung atin pong titingnan ang sitwasyon ng simbahan ngayon. Ibig sabihin yung mga Christian, yung mga member, kung paano mamuhay po ng nakakaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Ang pamumuhay ng mga Kristiyano ngayon ay may pangsariling definition na lang kung paano sila mamuhay. Dito po ay talagang itinuutos at tayo dapat mamuhay ng isang banal. Ang holy po ay hindi po yung ulit nakasuot ng sutana. Ang holy po, ito po ay ibinubukod tayo. Set apart. Diba, naghahalimbawa ako sa inyo, pag pumupunta ka sa palengke, diba, pumipili ka talaga ng isda na sariwa. Pag kumukuha ka talaga ng kamatis, hindi mo tinitingnan ko yung kamatis, tinitingnan mo na walang butas. Yung talong, tinitingnan mo, pag uwi mo pala, andyan yung butas na may uod pala. Tinatabi mo, hinahalukay mo, yung talagang makinis na kumikintab na kamatis, yung fresh. Yan ang banal. Nagbubukod ka. Now, number one, ano pong kapangyarihan kung tayo po'y mamumuhay ng isang banal? Now, ang kapangyarihan po, number one, holy living honors God's word. Holy living honors God's word. Sa Titus chapter 2, sa verse 5. Nandiyan ba kayo? Saglit lang ito. Amen. Siguro pag nasa Samar ako, pagtulungan nyo lang dito mga guys kung sino magsa-Sunday school. Amen? Sino magsa-tulo sa Sunday school o kaya sa hapon, sa umaga. Kaya no lang ang ano. Yan. Pwedeng siguro si Jake mag-preach na lang dito din. Amen. Amen. Okay. Sa Titus chapter 2, sa verse 5. Sa Titus chapter. Ito po yung sulat ni Pablo kay Titus. Titus chapter 2, verse 5. Dito po ang sulat po pala ni Paul kay Titus para sa mga babae. Okay. Sabi po doon, sa verse 4. Verse 4 muna tayo. Ito grupo niya, no? Sabi that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children. Verse 5, to be discreet, chaste, keepers at home, good obedient to their own husbands, that the word of God be not, hindi po malapastangan.
Holy living, ito po pinaparangalan natin, napaparangalan po ang salita ng Panginoon. Alam nyo, pag ikaw po ay natututo na sa mga salita ng Panginoon, pakaingatan nyo po ito sa buhay ninyo. Sabihin, yung ating buhay po dapat nakapattern palagi po sa salita ng Panginoon. Dahil po, pag tayo po ipinamuhay na po ang Word of God sa labas, nagiging salamin tayo ngayon ng mga tao. Ibig sabihin, ito na yung buhay. Yung salita na napapakinggan mo at naisa sa buhay mo, ito na ngayon ang binabasa ng mga tao. Kung totoo talaga, credible talaga ang Bible. Alam nila kung paano talaga ang isang Kristiyano. Pag nakita ka na nambahan ng isang simbahan, alam nila kung paano po ang gawi at pag-uugali ng isang mananampalataya. Dahil binabasa tayo ngayon ng mga tao. Dito po, nagturo po si Pablo kay Titus patungkol po sa pamumuhay po kung paano maging banal. Ang mga kabataan na babae, wika niya, na kumilos ng maayos sa isang kaparaanan upang hindi po ang salita malapastangan. Huwag nating hayaan ng mga unbelievers, makinig po kayo. Huwag po nating hayaan ang mga unbelievers na libakin tayo, baliwalain tayo, o totally talaga natanggihan yung salita ng Diyos dahil meron tayong nalapastanganan sa salita at nakita ito ng mga tao. Anong ibig sabihin? Ito kasi ang dahilan kung paano tayo mamuhay sa labas po. Malaki po ang epekto po, direkta kung paano ang mga tao makaramdam patungkol po sa nakikita sa ating buhay. Amen. Sila ang naghuhusga ngayon. Sila ang masigit na judgmental. At ibig sabihin, pag nakakakita sa atin o nakakapuna sila sa atin ng hindi maayos na pamumuhay, nagsisimba ka dito, nagsisimba ka sa ibang simbahan, nasisira po ang testimony. Mismo ikaw at ang salita ng Panginoon, hindi sila makapasok. Hindi sila magbubukas ngayon ng salita na mabahagian sila. Amen. Tayong mga Kristiyano o mga mananampalataya na hindi namumuhay ng tama at nararapat sa Diyos, nagbibigay tayo ng mga dahilan sa mga tao na lapastangin ang salita ng Panginoon. Nagkakaroon sila ng puwang na matingnan tayo, pare-parehas lang pala naman tayo eh. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon hindi po talaga naghuhusga sa atin sa pamamagitan po ng anumang ating nalalaman dito patungkol sa theology. Naghuhusga po sa atin sa pamamagitan po ng ating mga asal na pag-uugali na pamumuhay. Doon po natin isinasabuhay ngayon kung ano ang ating nalalaman at doon po nalalaman kung totoo ka hindi. Ngayon ng Panginoon, nalalaman ka kung ikaw ba'y totoong Kristiyano o born again. Ang pagiging wasto po ng Biblia sa pananaw ng sanlibutan ay nakadetermino kung paano tayo mamuhay bilang anak ng Diyos. Ulitin ko po ano. Ang pagiging wasto po ng Bible sa pananaw ng sanlibutan ay nakadetermino kung paano tayo mamuhay bilang anak ng Diyos. Now, kung ang isang hindi mananampalataya, nakita po ang mga buhay natin na totoong nag-transform, na bago, na hiwalay tayo, at mayroon tayong pamumuhay na kakaiba mula sa sanlibutan, alam niyo po, magkukonklud sila sa atin na mayroon talagang buhay na nababago dyan. Amen. Right. Ngayon, ang gagawin ng Panginoon, magbubukas ito sa kanila ng paraan upang makakilala ngayon sa pamamagitan ng pamumuhay natin. Kaya napaparangalan ang salita ng Panginoon sa ating pamumuhay bilang isang banal. Alam niyo, mahirap talaga magpatotoo sa sanlibutan. Amen. Biyaya lang tayo talaga mamuhay sa libutan ito. Para tayong may itlog, naghahawak tayo na ingatan mabasag yun.
Kaya tayo talaga kailangan mag-ingat sa ating testimony. Amen. Napakahirap makabawi pag nagkasala ka. Para bang lahat ng mga kabutihan mong ginawa sa kapitbahay mo at napuna ka lang ng isang mali, bura na yun yung nagawa mong mga kabutihan. No? Amen. Talagang pag nagkasala ang tao, lalo na pag Kristiyano, maraming sasabihin niyan na mga puna na mali. Amen. Yung mga itinulong mo sa kanya kapitbahay, yung pagbibigay mo ng ulam ng may sabaw, lahat ng nutangan ka na, yung bayad ng kuryente, ikaw nagbayad, pero pag napuna ka na mali, burado na yung lahat yun. Amen. Tuloy, hindi ka nababayaran. No? Mahirap talaga eh. Tayo makakaintindi pa tayo. Amen? Amen. Dito po mapapansin po anong ginagawa natin ba tayo nabubuhay ng banal. Mapapatunayan ngayon, yung Biblia ay may kredibilidad. Ang kredibilidad ng gospel sa atin ay hindi po mahihiwalay sa integridad sa mga buhay sa pagpapahayag natin dito. Ibig sabihin, meron tayong book na sinusundan. Ngayon, kung ang buhay natin ay hindi tama sa ating kaalaman, nasisira talaga. Yung buhay natin ay hindi pattern sa Bible, talaga mahirap. Wala talagang bunga nito. So yung credibility ng gospel, wala doon sa pamumuhay natin. Kaya nga kung bakit na lang sobra talagang nakakasira, nakakawasak pag tayo po naaktuhang makita po sa labas na gumagawa tayo ng kasalanan. Hindi nyo ba alam kung anong iniisip ng mga unbeliever? Kung ano ang kanilang reaction? Pag tayo nakita sa ganong kahipokrito na pamumuhay. Diba? Kunting ano lang, kunting makarinig lang sila ng salita, kunting kilos lang, talaga, kailangan natin talaga maghaba ng pasensya. Amen. Sabi nga ng pastor, na kaibigan ko, lahat ng pabor dapat nasa kanila. Mantakin mo, parang wala ka na talagang pabor sa sarili mo eh. Amen. Pag ikaw nasakit sila sa pamamagitan mo, talagang hihingi ka talaga, pabor nasa kanila eh. Para mawin lang natin. Pag nakakitaan tayo ng mga hindi talaga nakakaaya-aya na mga bagay na ginagawa, pagtatawanan tayo eh. Pagtatawanan tayo eh. Kaya nalalapastangan ang salita ng Panginoon at hindi na napabigyan ng halaga. Hindi na napaparangalan ang salita ng Panginoon sa ating mga ginagawang kamalian. Kaya lumiliit ang chance ngayon ng pagkakataon ang pagbabahagi natin sa kanila pag ikaw nakakitaan na puna ng isang kamalian. At ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon hindi na talaga tatalab sa kanila. Dahil napuna ka na mali pala ang mga ginagawa mo. Kaya sobrang pag-iingat natin sa ating testimony. Amen. Kaya ang impact sa mga buhay natin na nagdadala ng pangalan ni Jesucristo ay napaka-importante talaga sa ating pananampalataya. Dinadala natin yung pangalang Jesucristo. Amen. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Kung tayo-tayo lang, okay lang, di ba? Ito yung privacy natin. Alam niyo, pag nagkakaitipon-tipon kami mga pastor, mga maluluko lang talaga sila eh. Kikita mo ang pastor, mga maluluko. Ito yung kasiyahan namin na mga pastor na hindi namin ipapakita sa inyo eh. Talaga doon kami, ito lang ang ating katuwaan eh. Minsan lumalabas yung pagka-unbeliever minsan ng mga pastor eh. Pag kami lang, mga private namin usapan yon. Pag nagbabasketball kami talaga nawawala na yung pagka-pastor. Sabi sa akin, si Pastor Edwin Tan, kilala niyo yun? Bantayan mo yan, Pastor John! Huwag mong hayaan! Huwag kang rumispito sa kanya! Sapalin mo yan! Matindi yan. Wala nang respeto sa mga pastor pag nagbabasketball kami. Yan si Pastor Dibiga, alaga. 3 points na naman yan! Bantayan mo! Sikuhin mo yan! Tinan nyo, pero sa labas po,
mahirap po talaga hawakan natin ang ating testimony. Kaya ingatan natin. Kaya pag ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa mga buhay, makita natin na may mapuna na hindi tama, nasisira ng ating testimony. Hindi na naitataas ang salita ng Panginoon. Pangalawa, simple lang. Amen? Amen. Ano bang kapangyarihan meron pag tayo namumuhay? Pangalawa po, holy living silences the opposition. Sa Titus, doon na tayo sa Titus. Titus chapter 2, verse 8. Sa verse 8, sound speech. Alam mo yung sound speech? Ito yung mga wholesome na mga salita. Nakaka-encourage. Nakakarinig ka ng inaangat ka ng mga salita, di ba? Minsan, ito yung nagli-lift up ng mga salita. Tayo po mga Kristiyano, dapat ang naririnig lang sa atin, yung bang nakaka-encourage ng mga salita, nagpapatibay ng mga salita. Bawas-bawasan natin yung nakaka-discourage. Amen. Sound speech, ang tawag dyan. Sound speech, sabi nun sa verse 8, that cannot be condemned, than that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil things to say of you. Totoo nga naman. Alam niyo po, ang pamumuhay ng banal, yung mga tao nakakakita sa atin, especially yung mga unbelievers, napapatahimik natin sila. Kasi itong mga unbelievers na hindi natin talaga, mga kapatid, kay Kristo, ito yung napapatahimik natin sila. Ibig sabihin, wala silang masabi, nahihiya na sila ngayon. Dahil napupunan nila yung kabutihan nating ginagawa. Ibig sabihin, napapatahimik natin yung kalaban natin. Now, ang pangalawang dahilan po for living holy ay nagbibigay sa atin kung ano ang kanyang ninanais o gustong ipahatid ng mga salita sa ibang tao. Now, ang ating kaaway, sinong ating kaaway? Kaaway, diablo lang, amen? Ang ating kaaway o kumukontra sa atin, hindi po yan natutuwa sa atin. Natutuwa yan sila sa atin pag tayo po ay nagiging sanhi ng kahihiyan. Tingnan niyo ang ginagawa nila. Pag napuna po na mayroong ka talagang ginagawang mali, kasalanan, papahiyaan ka pa rin. Amen. So kaya nga, natutuwa yan sila pag tayo mga Kristiyano, mananampalataya at baptist pa, ay nagiging sanhi ng kahihiyan. Pagtatawanan pa tayo niyan. Hindi mo ba iniisip, karamihan sa mga unbelievers, na sa iyong kalagayan na yan, ng pag-i-impluensya, masaya silang lahat. Makita ka na bigo ka upang ikatwiran nila ang kanilang di tamang paniniwala. Anong ibig sabihin? Now, pag ikaw nagkamali o naka-offend sa kanila sa mga unbelievers, tuwang-tuwa pa yan sila. At mapapansin mo, ibig sabihin, bigo ka ngayon, magpahayag ng pagpatotoo sa pangalan o paniniwala mo na tama dahil may nakita sa iyo na mali. Ngayon, ang katwiran nila, ang dami lang sasabihin, ang katwiran nila na hindi tama, ipapangatwiran nila yung maling paniniwala nila. See? Tahimik tayo ngayon. Tamimik tayo ngayon. Hindi tayo makapagbukas ng mga bagay patungkol sa spiritual sa kanila. They don't want to see you. God transform your life. Walang nakikita ngayon sa buhay mo na pagbabago ngayon. Amen. At isa itong punto nila na ma-rebuke tayo. Pagsalitaan tayo. Pagwikaan tayo sa kanilang masamang pamumuhay ngayon. Tingnan nyo, malaki ang ating responsibilidad pag dinadala natin ang baptist o pangalang Hesukristo din. Amen. Ngayon, ang kabaliktaran. Kaya nga, holy living silences the opposition. Ang kabaliktaran dito, mga minamahal, tayo dapat mamuhay ng maayos. Pag ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Every Sunday dapat nandito ka. Alam niyo, pag hindi ka nagsisimba, ang mga kapitbahay mo,
Mayroon silang masasabi sa'yo. Pag Sunday, hindi naman sila nagsisabi, parehas lang pala tayo. Pag Sunday, andito kayo, wala ka naman pala eh. Nagbibigay sa kanila yan ng mensahe na ikaw mananampalataya, dapat nandun ka sa simbahan pag Sunday. Eh ngayon, ang hirap nilang mawitnessan dahil ikaw nakakakitaan na wala ang pagbabago pa. Kaya nga dapat tayo ngayon maging wasto sa pamumuhay upang sila'y mahiya. Amen. Upang wala silang maikatwiran at masabi sa kanilang masamang pamumuhay. Wala naman silang alam yan sa spiritual. Ang issue dito ay evangelism. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa mga kapitbahay. Pag sumama ka sa kanila, sa kanilang kasamaan, dala ka na nila at hindi ka papaniwalaan nila. Walang problema makipagkaibigan. Amen. I-treasure ninyo yung friendship ninyo. Sabi ng Bible, friends, that friends must show himself friendly. But there is a friend that stick it closer than a brother. Si King David at si Goliath, maganda ang kanilang friendship. Itinuring nila talaga na magkapatid sila. Tingnan nyo, wala pong masama makipagkaibigan sa mga unbeliever. Ang kailangan natin dito, bigyan natin ng boundary. Mag-ukit ka sa kanila. Na minsan huwag ka naman makisalo sa kanila sa anumang ginagawa na sa isip mo hindi na tama. Dapat magkaroon ka na, hindi pwede. Ako'y Kristiyano. Amen. Minsan, magkaroon ka ng standpoint sa inyong paniniwala upang malaman nila na ikaw hindi na gumagawa sa mga ganong gawain. Hindi dapat tayo mga Kristiyano gumagawa ng mga bagay na hindi na dapat nating gawin. Eh kung hindi ka namang Christian, mananampalataya, wala lang yun eh. Amen? Amen. Dahil naghahatid tayo sa kanila ng isang mensahe. Mensahe na minsan sila ay mahiya at nadala natin sa Panginoon. Ang maayos na estratehiya dito para sa evangelization ay abutin natin sila sa pamamagitan po ng magandang halimbawa o himplo. Ikaw ngayon ang dapat makakitaan ng magandang kabutihan o himplo. Kabanalan at isang malinis na buhay na gumagawa sa ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nawa mapaniwalaan nila ngayon. Amen po ba? Amen. Sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Sa 1 Peter chapter 2 sa verse 11 hanggang 12. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Verse 12, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, that may by your good works which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Ibig sabihin pa dito mga minamahal, dapat sila talaga ay mahiya sa ating dapat pamuhay. Dahil ikaw Kristiyano, magdala tayo ng mensahe sa kanila na sila'y matamimi. Na tayo dapat tumatayo sa kanilang ginagawang bisyo, hindi yan tama. Right. Amen. Yung gawain ng paninigarilyo, yung gawain ng pag-iinom ng alak, o yung pagmumura, ay dapat wala na sa atin yun. Amen. Yung galit na minsan nadadala tayo ng puot, dapat mahinahon na tayo. Pag ikaw nasaktan, hindi ka agad nag-react ng voice na pag-react ng soprano na ang dating mo. Nakikita mo ba kung gaano ang pag-uutos nito na tayo mamuhay na maka-Diyos o banal? We want unbelievers to examine us. Kailangan makitaan tayo talaga ng mga hindi mananampalataya na tunay ang ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, they come initially to criticize us. But if our behavior is excellent, mahusay, magaling, ang pagpuna nila ng iilan, mauuwi yan sa pagtataka. Ibig sabihin ngayon, curious na sila ngayon. Anong meron kang buhay? Saan ka ba? Ano bang nalaman? Di ba? Nagkakaroon na siya ng curiosity.
sa ginagawa mo. Dapat mapuna ka ng gano'n na pagpupuna sa buhay mo. Hindi ka naman marunong noon magbarong Na hindi ka nga marunong mag-necktie noon See? Hindi ka nga marunong magdamit noon ng ganyang damit Nagtataka na sila ngayon. Dapat ganun tayo ngayon sa kanila. At kung yaong pag-uusisa nila, mapunta ngayon doon sa curiosity, tinan nyo, mapupunta yan sa pagkaligtas. Amen. Ngayon, ginagamit ka na ng Panginoon maging isang bahagi sa kanyang misyon na ang tao na yan hindi ligtas, maligtas ka ngayon. Maligtas siya ngayon. Ginamit ka Amen? Ang purpose po, maluluhati na ngayon nila ang Panginoon. Bibigyan na ngayon nila ng kahalagahan ng ginagawa mo. Ibig sabihin, na pwede nang masiran. Magtanim ng salita sa kanila na pwede pa silang mabahagian. Sa ganitong kaparaanan, atin pong dapat gawin upang matahimik sila. Dapat hindi nga tayo nahihiya mag-share ng gospel Alam mo, dalawa po ang ating patutuo. Una-una sa salita. Sa salita at sa gawa. Yung ating behavior. Iyon po ang ating dapat minsahe. Kung paano ka magsalita, yun nagmiminsahe ka Kung paano yung mga gawi mo, sa lahat ng mga kilos mo at pananamit mo, yan, dalawa na yan. Yung pamumuhay at saka dapat yung ating mga salita. Tingnan nyo, yan pala ang dapat nating gawin para matahimik siya Mahirap po pag tayo napuna ng mali sa kanila. Amen. Mahirap po. Kaya nag-iingat ako Kaya ito yung ating parte na madala natin sila sa Diyos. Kaya, i-maintain mo o i-maintain natin ang mabuting pag-uugali. Amen ba? Amen. Amen. Panghuli. Pinisan ko lang dahil nagtatanghali na Holy living makes the gospel attractive. Titus chapter 2. Doon lang tayo sa Titus. Titus chapter 2 sa verse 10. Titus chapter 2 verse 10. The Bible says, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. Alam mo yung adorn? Yun para makita nila yung talagang malaking impact sa kanila yun Ma-attract sila doon. Now, ang tanong dito, makinig po kayo. Ano ba ang pangunahin po? Ano ba ang unang pangunahin nyo po sa sanlibutan ito patungkol po sa Diyos? Tingnan nyo, Pag tayo po ay nagdesisyon, dapat isasanggunin natin sa Panginoon muna Ibig sabihin, ano ba talagang ating pangunahin na mensahe sa sanlibutan ito patungkol sa Diyos? Ibig sabihin, do we want the world to know that our God is merciful? That our God is a loving God? That Jesus saves? That our God is omnipotent? Siya po ay omniscience? Ano pang pangatlo? Diba? Alam niyo po, ito yung ating mensahe sa sanlibutan Yan ang ating goal para maipakilala sa kanila na yan ang ating pinaglilingkuran na Diyos. Siya ay makapangyarihan, mahabagin, at ang Panginoong Jesucristo nagliligtas hanggang ngayon. Yes, dapat natin gawin natin yan. Ipakilala natin si Jesucristo na nagliligtas hanggang ngayon pa. Amen. Yan ang pangunahin natin na mensahe para sa sanlibutan patungkol po sa ating mga pinaniniwalaan. Now, we want the unsaved to understand is that He is a Savior. Kaya nga, ang pamumuhay ng isang banal makes the gospel attractive to the lost persons. Now, ang ating church, panalangin ko na dapat meron tayong nadadala na mga kaluluwa. Papaano natin gagawin na ang good news ay patungkol sa Diyos na may pagrespeto sila kung tayo mismo ay parang walang pagbabago, parang hindi ligtas.
Mahirap ngayong gawin yun eh. Ibig sabihin, dapat ang good news po, yung gospel, dapat bigyan natin ng pagdadala ng mabuti para irespeto tayo ng mga tao. Eh kung ang buhay natin ay para bang walang pagbabago, para bang walang ligtas, diba? Nagliligtas-ligtasan lang. Mahirap ma-attract ang tao na nun. Inuulit ko, di ba? Pag evangelism, yung manufacturer, di ba? Ano yung gusto nyo? Manufacturer. Yung gumagawa ng shampoo. Yung Palmolive, di ba? Itong produkto nila, ipinapakilala yan sa buong mundo. Gagastos sila yan ng milyones. At hindi lang, kukuha sila ng mga aktor o actress para po sa shampoo na yan. Gagawa pa sila ng billboard. Gagawa pa yan ng commercial. Now, ang Bible po, dapat ganun din tayo. Ipakilala natin si Jesucristo sa mga tao na makilala talaga nila ng tunay. At sino magpapakilala? Tayo yun. Dapat gumastos din tayo sa salita ng Panginoon. Kasama po dito ang pera, mismo yung time mo, yung panahon at oras mo. Ang kailangan lang dito ay availability. Sila nag-oobserba sa atin. Araw-araw, oras-oras nag-oobserba yan. Amen? Making our lives attractive to a lost world is a high calling. Mataas na panawagan ito. Ang pagiging banal po, ito po ang ginawang paraan ng Diyos upang ma-attract ang mga tao. Kasi banal naman ng Diyos eh. Amen? At tayo po ay nabibigo pag walang pagsusumikap sa bagay na yan, mamuhay ng banal. Ang pagiging banal is a high calling. Pero kung pag hindi ka nagsusumikap na mamuhay ng banal, bigo tayong madala ang mga tao din. Amen? Now, tayo po ay mabibigo sa pagsusumikap na yan, maliban na lang pag ating pong i-demonstrate natin mismo na tayo po ay pinalaya na sa kasalanan. Amen. Makakakilala ang mga tao po pag tunay tayong pinalaya ng kasalanan na. Ibig sabihin, yung kapatawaran ng Panginoon, yung pagsisisi mo, talagang binago ka ng buhay ng Panginoon. Ang pagsaway ng kasalanan sa iba, dapat sinasamahan natin ng matuwid na buhay. Kung nagsasaway ka sa ibang mga tao, yung buhay mo naman ay pasaway ka rin, Amen. malaking kahipokrituhan po yun. See? Ang pagsaway po ng kasalanan sa iba na walang pagsasama ng matuwid na pamumuhay ay pinakamalaking kahipokrituhan. Subalit, ang buhay na mailalarawan natin by purity and power o joy, magre-replika yan ng maayos sa kanila. Alam nyo, isang paraan na ginamit ng Diyos para madala natin ang mga tao, mapakilala po, ay mamuhay lang ng banal. Now, when we make our salvation beautiful, we make God so attractive. Pag ikaw po ay ligtas at pinaayos mo yan ng maayos, ang Diyos po napapaganda natin na ma-attract ang mga tao. Kaya napakalaga ang mamuhay ng banal. Yan po ang kapangyarihan ng pamumuhay na banal. Nagkakasala po tayo. Marami talaga tayong kasalanan araw-araw na mga kasalanan na yan. So, ang isang paraan po upang magkaroon po ng bunga, once na ikaw nakakilala sa... Alam nyo, nung ikaw palang naligtas, na born again, doon sa pitsang yon, doon ka na nag-umpisa mamuhay ng banal eh. Doon ka na nagpapakita ngayon ng banal. So, ang ating church, pakaingatan natin, protektahan natin ang ating church. Mismo ang buhay mo, protektahan mo rin. Yung tahanan mo, protektahan mo rin. Na minsan, pag sila'y nakapuna ng mali, minsan, umayos na tayo. Totoo naman eh. Marami silang masasabi sa atin eh. Wala ka talagang ididipinsa.
Hindi po yan naninira sa atin. Totoo po yun. Dahil meron talagang mali eh. See? Hindi yan paninira nila. Ang paninira na may totoo yan. Amen? Now, pagtatapos. Amen? Alam niyo po, ang isang makapangyarihan na church, hindi po mga paraan po kung paano natin mapalawak ng simbahan. Ang kapangyarihan po ng simbahan, ikaw mismo, simbahan, tayo mismo, ay sa pamamagitan po ng dalisay na pamumuhay at kabanalan na makita ito ng Diyos. Ngayong pagpapalain tayo. Kasi yan ang hinahanap niya tayo eh. Hinahanapan niya tayo ng kabanalan eh. Inuulit ko, ang kabanalan po dapat mabukod tayo sa sanlibutan. Dahil ang Panginoon, bukod po siya doon sa sanlibutan. Galit po ang Diyos sa sanlibutan. Pero tayo ang gagamitin ngayon para ang sanlibutan, madala natin sila sa Diyos. Amen. Tayo na tumayo, tayo manalangin. Dakilang Ama, hindi ko man maidetalyado lahat ang mensaheng ito. Sa buhay namin bilang isang anak niyo po, tulungan niyo kami na makita ang namumuhay na gaya mong namuhay sa sanlibutan na ordinaryo, nakisalamuha sa mga tao po na makasalanan, pero hindi po nagkasala. Tunay nga po, Ama, na yung aming patotoo ay tinadala namin ito na mahirap. Pero sa tulong po, sa biyaya po, tulungan nyo kami na magkaroon kami ng kaalaman pa spiritual, na lumugo pa kami spiritual, I pray. Tulungan nyo kami na maging isa pong hamon po ang pamumuhay na banal upang makita sa mga ilan na mga tao na mayroong pagbabago kami, O Diyos. Gamitin niyo po ang church na ito. Gamitin niyo kami para sa isang layunin niyo po. Dakilang Ama, salamat po sa nahayag mo mga salita. Maging isang paalala po sa amin ng kabanalan ay isang pangunahin niyo po para kami lumago spiritually. Hinihiling ko, mga kapatiran, ingatan niyo kami araw-araw. Lahat ng ito, nilapit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa aming bisita. Nawa, Ivan, tuloy ka lang. Amen. Saka si Jim, amen. Now, dapat tayo sa ating closing song. Amen. Tayo po ay, -1 tayo, gamit tayo ng -1. Ano yun? Yung kantang Living, ano ba? O Living by Faith. Awit po tayo. Amen. So, kung sino nais kumain dito, kain po kayo. Amen. Come on, everybody sing.